Mga kahugot, narito na ang part 2 ng napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Melrose. Pero paalala lang ulit mga kahugot, hindi po dito sa YouTube ang pa-shoutoutan. Sa mga nais magpa-shoutout, doon po kayo sa ating Facebook page magpalista ng inyong mga pa-shoutout. Okay? At muli narito na ang napakagandang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Melrose, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Salamat po sa inyo. Yun lang ang nasabi ko bago ako tumakbo patungong bahay ni Nasamon. Dumaan ako sa likod ng mga bahay para mabilis akong makarating sa kanila. Si Nanay Mona ang una kong nakita dahil nakaupo siya malapit sa pinto. At nung makita niya ako ay kay ganda ng ngiti niya. Agad ding tumambad sa pinto si Lovely at kay sigla ng salubong niya sa akin. Ate Melrose! Sambit niya. Sinikap ko pa rin ngumiti kahit na lumuluhan ang puso ko dahil nakita ko sa maliit nilang sala ang mga bagaheng nakahanda na. Aalis na talaga kayo? Tanong ko. Biglang nawala ang ngiti ni Lovely at patakbo siyang yumakap sa akin at umiyak na. Sa loob ng salas ay nakita ko din ang poging mukha ni Samon. May ngiti sa labi niya pero parang umiiyak din ang mga mata niya. Hinila ko si Lovely noon papunta sa ilalim ng puno para doon kami mag-usap. Lumuluha pa rin siya noon at ayaw bitawan ang kamay ko. Mamimiss kita, Ate Mel. Umihikbing sabi niya. Naluluha na rin ako noon pero ang sabi ko sa kanya, tama na love, huwag ka nang umiyak. Nahahawa na ako eh. Kailan ba kayo aalis? Mamaya na daw. Noon ay parang nanikip ang dibdib ko. Bakit ang bilis, love? Tanong ko't hindi na napigilan ang luha ko. Muli niya akong niyakap at ang sabi ko sa kanya, love, pwede mo bang tawagin ang kuya mo? Kakausapin ko lang. Sige, wait lang. Sabi niya tsaka patakbong pumasok sa bahay nila. Pero agad ding bumalik at ang sabi, Ate Mel, marami pa daw siyang gagawin tsaka pinapagalitan siya ni tatay. Noon ay hindi ko na napigilan ang inis ko. Ba't ganun ang kuya mo sa akin, love? Ni minsan, hindi man lang niya ako napagbigyan. Pag ako, lagi siyang tumatanggi. Pangit ba ako? Ayaw ba niya sa akin? Hindi ka pangit, ate. Maganda ka nga eh. Sagot ni Love na hinaplos pa ang pisngi ko. Busy lang talaga siya, ate. Pasensya ka na. Sige, love. Ganito na lang. May sasabihin ako sa'yo. Pero kay Samon mo lang sasabihin ha. Kapag may nakikinig na iba, huwag mo sasabihin. Isikreto mo lang sa kanya, okay? Oo, Ate Mel. Ano ba yun? Kasi parang hindi ko naman na talaga makakausap ulit ang kuya mo kaya sasabihin ko na lang sa'yo. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. At kahit nasa Maynila na kayo, siya pa rin yung mahal ko. At sana, hindi niyo ako makakalimutan. Sabihin mo yun sa kanya, ha? So ganun lang nawalay sina Lovely at Samon sa akin. Noon ko na-realize ulit kung gaano kasakit ang maiwan. Siyempre, hindi yun first time kasi kahit bata pa ako nung iwanan ako ni Mama at ginawa naman ni Lolo lahat ng paraan para hindi ako mangulila, naramdaman ko pa rin yung sakit ng pag-alis ni Mama.
Wala akong choice noon kundi ang buksan ang puso ko sa iba. Nakipagkaibigan ako sa mga kaklase ko. Naging vibes ko sina Leia, Jane at Farah. Medyo tomboy si Farah, Kuya Bono, at first year lang kami sa high school noon ay marunong na siyang magyosi. Minsan ay napasama akong mag-cutting class at si Farah ay nagyaya sa isang lugar. Parang gubat yon malapit lang sa school. Magyoyosi lang daw siya doon. Pero bago pa kami makarating ay napansin namin ng mga babaeng estudyanteng nagkakagulo. At kaagad kong napansin si Irene Calabaw na pinagtutulungan ng 5 babaeng estudyante din at dehado si Irene. Punit-punit na ang blouse na uniform niya at hawak ng 2 babae ang magkabilang kamay niya. May isa pa sa likod niya at sabu-sabunot siya. Yung 2 naman sa harapan niya ay sinasapak siya at tinatadyak-tadyakan. Ewan ko, Kuya Mono, kung bakit naawa ako kay Irene nung oras na yon at hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya. Pinigilan ako ni Farah. Ang sabi niya, "Wag, Mel, mga 4th year yan at mga member yan ng sorority." Hindi ko siya pinakinggan. Oo, kaaway ko si Irene pero kabarangay ko siya. Dapat ko siyang tulungan. At dahil 5 ang kalaban ay pumulot ako ng kahoy para madaling matapos ang laban. At salamat dahil umuwi akong walang pasa kaya hindi nalaman ni Lolo na nakipag-away na naman ako. Ang maganda dun, Kuya Bono, ang dating kaaway kong si Irene ay naging best friend ko. Hanggang ngayon, best of friends pa rin kami. Naunawaan ko kasi ang pinanggagalingan ng galit ni Irene at Kuya Herman. Namatay pala ang mama nila. Natagpuan na lang ang katawan nito sa bukid dahil pinaghinalaan ito na kasapin ng NPA. Yung tatay naman nila, tahimik lang daw. Bukid bahay lang daw ang buhay at napakabait kaya walang nagtatanggol sa kanilang magkakapatid sa panlilibak at pang-aapi ng mga tao noong maliliit pa sila. Kaya nung lumaki sila ay naging war freak sila, lalo na si Irene na ayaw niyang napipintasan. Hindi raw siya takot mamatay, kaya laban ng laban. Tinanong ko si Irene noon kung bakit galit na galit siya kina Lovely at Samon. May hinala daw sila na isa ang tatay ni Lovely sa pumaslang sa mama nila. Dahil nung araw daw na mangyari yon sa mama nila ay biglang nawala si Tatay Samuel. Sabi ko sa kanya, bakit naging kasalanan ni Lovely at Samon kung sakali mang guilty ang tatay nila? Hindi siya nakasagot. Pero unti-unti, Kuya Bono, ay nagbago si Irene. Kami lagi ang magkasama sa school kahit hindi kami magkaklase. Kapag may nag-trip sa kanya, pinipigilan ko siyang gumanti. Ang sabi ko sa kanya noon, ano kaya kung baguhin mo na lang yung mga bagay na pinipintas nila sa'yo? Like, mag-diet ka kasi mataba ka. E paano naman yung kulay ko? Maitim ako. Ang tawag nila sa akin kalabaw. Matangkad ako, ang tawag sa akin kapre. E huwag mong pansinin yun. Nanood ka ba ng Miss Universe ng isang linggo? Ang nanalo si Miss Botswana. Negra siya, matangkad. Miss Universe. Hindi ako nanonood ng ganun. Tsaka wala kaming TV. Irene, hindi naman siguro masama ang makipag-away paminsan-minsan. Pero wag naman lagi. As in, konting pintas lang, maghahamon ka na. Mas maganda yung kapag inagrabyado ka lang talaga tsaka kalalaban. Mas may dating ang ganun. Bida ang dating, hindi kontrabida. Dumating din sa punto, Kuya Bono, na naging close sina Lolo at Irene at si Kuya Herman ay kinuha pa ni Lolo na maging katulong niya sa gulayan niya. At si Lolo ang nagbigay sa kanila ng assurance na walang kinalaman ng tatay ni Lovely at Samon sa pagkawalan ng mama nila. Kahit daw dati nang may alitan sina Tatay Samuel at mama ni Irene ay sigurado si Lolo na hindi magagawa ni Tatay Samuel ang binibintang nila.
At kung bakit biglang nawala si Tatay Samuel noon ay dahil tinawagan na siya ng security agency na inaplayan niya sa Maynila. Tanong ko noon kay Irene, kapag nagkita ulit kayo ni Samon, magsasorry ka sa kanya? Siguro. Bakit siguro? Tanong ko, pero ang buwelta sa akin, ikaw, kapag nagkita ulit kayo ni Samon, anong mararamdaman mo? Siyempre, masaya. Ganito ang simpleng sagot ko kay Irene noon at umasa ako, Kuya Bono, na sa darating na bakasyon ay uuwi silang mag-iina. That time ay napakalalaki na ng mga damo sa bakuran nila at nung unang araw ng bakasyon ay challenge ko sina Irene at Kuya Herman na para makabawi sila sa guilt nila kina Samon ay magdamo kami sa bakuran ng bahay ni Samon. Inaproban ni Lolo ang hamon ko kaya't naglinis nga kami doon. Masaya ako sa idea na matutuwa sina Nanay Mona pagdating nila kapag nakita nilang malinis ang bakuran nila. Ang nakakatuwa pa nun, Kuya Bono, ay hindi lang kami ang naglinis doon kundi sumama pa ang mga batang idol ang tawag sa akin. Ang mga batang yon ay kinabibilangan ni na Aldrin, Boy, RJ at Lilong. Magkakaibigan sila na napadaan lang galing sa ilog. Sila noon ang naghakot ng damo na nabunot namin at tinambak sa gilid ng kalsada. Pagkatapos naming maglinis ay nagmerienda kami sa sari-sari store at habang nagmimerienda kami ay lumabas na ang kakulitan ng 4 na bata. Si Aldrin ang nauna. Idol, ba't nagbati na kayo niyan? Tanong niya sabay turo kay Irene. Ang sagot ko naman, di ba high school na kami sa bayan? Doon may mga kaaway siya. Meron din ako kaya nag-decide kaming magsadib puwersa para sa mga kalaban namin kasi magkabarangay kami, di ba? Ay tama. Palatak naman ni Lilong. Idol, di kayo ni Irene ang kinatatakutan sa school nyo? Ate, RJ, mas matanda sa'yo si Irene kaya lagyan mo ng ate. At hindi kami kinatatakutan doon. Pero kapag kinantin nila kami, magsisisihan nila dahil kinalaban nila kami. Sabi ko pero noon ay nagtutulakan si Aldrin at Lilong at sa akin nakatingin na parang may gusto silang sabihin. O ano ba yon? Tanong ko. Si Aldrin ang nagsalita. Idol, tinatanong ni Lilong kung uuwi daw ba talaga si Lovely. Noon ay napatitig ako sa mukha ni Lilong na noon ay parang hiyang-hiya. Kung hindi lang sunog ang balat sa araw at palagi ang paliligo sa ilog ay pogi sana siya dahil may katangusan ang ilong niya at magaganda mga mata niya. Oy, bakit crush mo si Lovely, Lilong? Tanong ko si Arjang sumagot. Idol, sinulatan niya si Lovely. Sinabi niya sa sulat na mahal na mahal kita at miss na miss kita. Lalong nahiya si Lilong sa kantsawan ng mga kaibigan niya. Kaya naman pala kusang loob ko yung tumulong sa paglilinis namin sa bakuran ni na Lovely. In love ka pala sa kanya. Kinurot ko pa kunwari sa tagiliran si Lilong. Pero nadali naman niya ako sa buwelta niya. Ikaw din naman idol Di ba in love ka kay Samon? Ay oo naman. Malakas na sagot ni Irene. Nagtawanan sila at nakipag-appear pa kay Irene. Hinila ko si Lilong at ang sabi ko, nakarating ba yung sulat mo kay Lovely? Tumingin si Lilong kay RJ. Hinulog na ni Kuya sa post office. Sagot ni RJ. Si RR ang kuya niyang tinutukoy niya. Ahead ng 1 taon sa amin si RR. Kay RR daw nila binigay ang sulat para ihulog sa post office sa bayan kasama ang pera. May address ba yung sulat mo? Tanong ko pa noon kay Lilong. Meron. Anong nakalagay sa address? Makati, Manila. Yun lang, walang number ng bahay, walang pangalan ng street at barangay? Wala. Okay. Nakakalungkot lang Kuya Bono na malapit nang matapos ang bakasyon noon ay walang Lovely, walang Samon ang dumating. Nagtubuan na ulit ang mga damo sa bakuran nila. Hindi naman sila umuwi.
Huling linggo ng bakasyon ay nagsimba kami. Kasama ko sina Mira at Irene. That time ay nagsisimula ng pumayat si Irene dahil sineryoso niya ang mag-diet at inobligan niya ang sarili niyang magtrabaho ng mabibigat para daw pagpawisan at malusaw ang mga taba niya. At sa totoo lang ay epektibo naman, maluwang na noon sa kanya mga dating damit at pantalon niya, kaya tuwang-tuwa siya. Naging considerate din ako sa goal niya. Kahit gusto kong kumain ng ice cream or uminom ng soft drinks, iniiwasan ko na lang kapag kasama ko siya. Pasado 11:00 ng umaga nung dumating kami sa bahay ni Lolo galing kami ng simbahan ay nadatnan namin sina Aldrin at RJ sa harapan ng gate. Patakbo silang sumalubong sa sinakyan naming tricycle. Pangatlong balik na namin dito. Saan kayo galing, Idol? Tanong ni RJ. Nagsimba kami, bakit ba? Punta daw kayo sa ilog, birthday ni Lilong. Ang daming pagkain, Idol. Birthday ni Lilong? Tanong ni Irene. Oo nga, pinapasundo kayo. Lina kayo. Sumama kami, Kuya Bono, at sa pababa pa lang ng ilog ay nakita na namin na medyo maraming tao at hindi lang mga bata kundi marami ring matatanda. Patakbo kami sinalubong ni Lilong. Pero akay-akay niya ang maliit niyang kapatid na si Maye na may hawak na lobo. Bago sila makalapit sa amin ay nabitawan ng bata ang lobo. Lumipad ito pero mabilis akong tumakbo papunta sa ibabaw ng malaking bato at mula doon ay lumundag ako kaya nakuha ko ang lobo at napigilan ito sa paglipad. Palakpakan na naman noon sila Lilong. Idol ka talaga namin. Sigaw pa ni Boy na noon ay kumukuha ng pagkain sa mesa. Parang buffet table. Noong ibalik ko ang lobo sa kapatid ni Lilong, hinawakan ni Lilong ang kamay ko. Napatitig ako sa kanya at ang sabi niya, Ate Mel, may papakilala ko sa iyo. Tito ko. Napangiti ako nun, Kuya Bono, kasi akala ko ka-age ko lang ang tito niya na ipapakilala niya sa akin. Pero bago kami makarating sa grupo ng mga tao kung saan ako dinala ay tumayo ang isang lalaking nakasaklay at sa akin nakatingin. Iyan si tito ko, Ate Mel. Siya ang papa mo. Oo, Kuya Bono, pamilyar na sa akin ang mukha ni Papa ko dahil hindi naman yun ang first time na makita ko siya. Kung natatandaan nyo nung magkasagupa kami ni Irene at Kuya Herman, bumulagta ako sa lupa pero hindi ako natuluyang saktan ni na Irene dahil may lalaking malaki ang katawan na nagbunot ng itak at ang sabi kina Irene ay pupugutan sila ng ulo at ipapaanod sa ilog ang mga ulo nila. Yun ay si Tito Lloyd, Papa ni Lilong. At si Tito Lloyd ay bunsong kapatid ng papa ko. And that makes me and Lilong magpinsang buo dahil magkapatid ang mga tatay namin. Well, that time, Kuya Bono, ay naging napaka-unforgettable ang 11th birthday ni Lilong para sa akin kasi noon kami naging close ng papa ko. Pinagsilbihan ko siya nung araw na yon kahit ayaw niya. Ako ang taga-abot ng pagkain at inumin niya. Nakipag-inuman kasi siya, Kuya Bono, at nung may amats na siya, nagdrama. Umiyak pa siya at niyayakap-yakap ako. Mahal na mahal daw niya ako pati ang mama ko. Sa totoo lang ang baho ni Papa noon, amoy pawis at alak pero yung yakap niya, masarap sa pakiramdam. Yakap ng ama na kay tagal kong kinasabikan. Noon pa rin sa tabing ilog sa birthday ni Lilong, may isang kainuman si Papa na nagtanong. Totoo ba, Melvin? Hanggang ngayon, mahal mo pa si Rosa? Abayo, nakalimutan ko naman na lahat ng sama ng loob ko noon. Nakapagpatawad na ako kahit hindi sila nanghingi ng tawad sa akin. At ang naiwan dito sa puso ko, pag-ibig na lang. Para sa kanya at para dito sa anak ko.
Maluha-luha pang sabi ni Papa. Ang tinukoy nilang Rosa ay si Mama. At noon ko na nag-gets kung bakit Melrose ang pangalan ko dahil sa kabibigkas nila ng pangalan ni na Papa at Mama. Napagtanto kong pinag-combine nila ang pangalan nila at nabuo ang pangalang Melrose. Natouch na ako noon at promise hindi ako nakornihan sa style ng paggawa ng pangalan na ganon kasi maging si Samon din naman na love ko at miss na miss ko noon, galing din naman sa pangalan ni na Tatay Samuel at Nanay Mona ang pangalan niyang Samon. So naisip ko pa, produkto kami ng pag-iibigan ng mga magulang namin. Ang masakit lang ay nagkahiwalay ang mama at papa ko dahil sa lolo kong mayabang at tarantado. Kuya Bono, nung birthday na yon ng pinsan kong si Lilong, naging maliwanag sa akin ang lahat. Maging ang sagot sa tanong kung bakit sa Maynila ako sinilang at lumaki. Kung bakit si Lolo ay kinasuklaman ni na Lola Biring at mga anak niyang lalaki at kung bakit kay tagal tumira ni Lolo sa Maynila. At nasabi din niya na dati pa ay marami siyang kaaway sa baryo. Noon ko narinig lahat ng dahilan sa kwentuhan ni na Papa at mga kaibigan at kapatid ni Papa. Kagad sumama ang loob ko kay Lolo noon. Ang tagal ko siyang tiningala at itinuring na bayani ko pero ganun pala siya kasama. Noong matapos ang party ni Lilong sa tabing ilog, napansin ni Irene na balisa ako habang naglalakad kami pa uwi at kami ang nahuhuli dahil hirap akong ihakbang ang mga paa ko. Parang hindi ko pa talaga gustong umuwi at makita ang lolo ko. Siniko ako ni Irene at ang sabi niya, alam mo Idol, ang tagal kong naniwala sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa pagkawala ng mama ko. Nakinig kami sa kanila, naniwala. Hindi ko sinasabing huwag kang maniwala sa papa mo pero alam mo yun, kapag galing sa ibang tao ang kwento, may dagdag bawas na eh. Sinulyapan ko lang si Irene noon. Gets ko ang point niya. Gusto niyang ipagtanggol si Lolo pero alam kong nakita niya sa mukha ko na hindi niya ako nakumbinsi. Okay, Melrose. Sabihin na nating totoo yung mga kwento nila tungkol sa lolo mo. Sige, may kasalanan siya, masama siyang tao. Pero dahil ba doon kakalimutan mo na yung mga mabubuti niyang nagawa sa'yo at magagalit ka na sa kanya? Iiwanan mo siya at doon ka na sa pamilya ng papa mo? Ganun ba ang gusto mo? Pangit na ugali ng tao yan eh. Yung matapos mong gawan ng napakaraming kabutihan, makitaan ka lang ng isang pagkakamali, ekes ka na sa kanya. Ganun ka ba, Melrose? Irene, nasira ang pamilya ko dahil kay Lolo. Buo sana kami, kasama ko sana ang mama at papa ko. Pero dahil kay Lolo, wasak kami at lumpo ang papa ko. Hindi siya lumpo, nakakalakad siya kapag may saklay. At saka Mel, isang side pa lang yung narinig mo. Baka naman gusto mong marinig yung side ng lolo mo. Kaya lang Kuya Bono ay talagang ayokong makita si Lolo nung araw na yon kaya inaya ko si Irene na magpunta kami sa bahay ni Papa. Mayroon siyang maliit na bahay katabi ng bahay ni na Tito Lloyd. Yung bahay ni Papa, pagpasok mo ng pinto, kwarto ka agad at may maliit lang na banggera at banyo. Pero that time ay nasa bahay siya ni na Lilong kasi doon naman daw siya kumakain. Medyo malaki ang bahay ni Tito Lloyd na papa ni Lilong at noon ay nakita ko for the first time ang litrato ni na Lolo at Lola sa dingding. Pictures na lang kasi that time ay wala na sila. At si Lola pala ay namatay dahil sa emotional stress noong putulan ng paa si Papa sa ospital kasi sobrang na-damage daw ang buto ng isang paa nito na kagagawan ni Lolo. Matutulog sana si Papa noon kasi nga nakainom pero pinili na lang niyang mag-shower para daw mausawan. Nakipaglaro muna ako noon kina Lilong at Maye at sa totoo lang
Na-overwhelm ako noon sa biglang pagiging close ko kina Papa at Tito Lloyd. At yun nga, nanaig ang masamang pakiramdam ko kay Lolo. Noong makapagbihas na si Papa, inaya niya kami sa likod. Mayroon silang kubo doon nakatabi ng taniman ng mga gulay. Anak, pasensya ka na ha. Nahihiya ako sa'yo kasi hindi mo ako nakasama habang lumalaki ka. Okay lang yun, Papa. Kasalanan naman ni Lolo eh. Natigilan siya bago sinabing, akong sisihin mo ang lolo mo. Malaki ang utang na loob mo sa kanya. Hindi mo pwedeng basta-basta kalimutan yung mga nagawa niya para sa inyo ng mama mo. Sinakripiso din niya lahat. Pati nga asawa niya at mga anak niya, tinalikuran niya para sa inyo. Noon ay na-curious ako tungkol sa asawa at mga anak ni Lolo. Papa, pwede ba tayong pumunta kina Lola para makilala ko rin sila, pati yung mga kapatid ni Mama? Natigilan ulit si Papa at parang nahirapang sagutin ang tanong ko. Pa, pwede ba? Untag ko. Anak, hindi ako sigurado eh. Mahirap anak. Hanggat nakatira ka sa lolo mo, hindi ko masasabi na pwede kang pumasok sa bakuran ng bahay ng lola mo. Baka isipin nilang iniispiyahan mo lang sila. Iniispiyahan? Spy. Baka isipin nilang inutusan ka ng lolo mo para mag-spy sa kanila. Bakit may ganun, Papa? Ano bang meron sa kanila? Bakit nila iisiping iispiyahan ko sila? Anak, malaki ang galit nila sa lolo mo. Totally, itinuring nilang kaaway ang lolo mo, pati ang mama mo. At mayayaman na rin sila ngayon. Mga anak na lalaki ng lola mo, mga big time na. Konsehal pa ng bayan yung isa, pulis naman yung isa at yung bunso nila, tao ni congressman. Kaya nga, nagpagawa ng bakod yung lolo mo, napakataas. Doble-doble pa ang barbed wire, daig pa ang bakod ng kulungan. Kasi gusto niyang matiyak na safe kayo. Si Lola Biring po, hanggang ngayon ba galit pa siya kay Lolo? Ang lola mo ang pasimuno ng lahat ng galit ng mga anak niya para sa lolo mo. Ganun po ba? Ikaw, Papa, hindi ka ba naging close kay Lola Biring? Umiling-iling si Papa at ang sabi niya, mas may tsansa pa sigurong maging close ulit kami ng lolo mo kaysa maging close kami ng lola mo. Hindi siya basta-basta babae, anak. Kumbaga sa hayop, isa siyang tigre. Baka nga, sa kanya ka nagmana ng katapangan mo eh. Oh? Mauutak din sila, anak. Ginamit nila ako noon para idiin ang lolo mo. Pinangakuan nila ang magulang ko noon na tutulungan kami sa pagpapagamot ko. Pero nung nakatakas ng lolo mo, nawalan sila ng pag-asa sa kaso at ako, pinabayaan na lang nila. Lahat ng pangako nila sa magulang ko, wala silang tinupad. Ibig sabihin, Papa, nung iwanan sila ni Lolo, hindi sila kawawa? Ay, bakit sila maging kawawa? Ang lawak ng lupain ng lolo mo, halos lahat nakamkam ng Lola Biring mo. Yung natirang lupa ng lolo mo, yung tinayuan niya ng bahay niyo, kapiraso lang yan kumpara sa mga pinagbebenta ng Lola Biring mo. Dati nga pati ilog, inaangkin nila eh. Porque katabi ng ilog yung ibang lupain ng lolo mo noon na kinamkam niya. Napakawalang hiya ng Lola Biring mo, anak. Ang daming taga dito ang nagalit sa kanya noon dahil sa pagkaswapang niya. Yung ibang tao dito sumapi pa nga sa NPA para magkaroon ng lakas para labanan siya eh. Pero walang nangyari sa kanila. Yung iba pinaligpit niya. Naramdaman ko ang pagkislot ni Irene sa tabi ko noon.
Napalingon ako sa kanya at tama, nakikinig siya. Napatingin na rin sa akin at parang maluluha. Si Papa ay nakatingin din kay Irene at ang sabi ni Papa, nasa 80% Irene ang posibilidad na si Biring ang nagpapatay sa mama mo. Kaibigan ko si Samuel at oo, nagtatrabaho siya noon kay Biring bilang bodyguard ng anak niya. Pero matagal pinangarap ni Samuel ang magtrabaho sa Maynila. Nag-apply siyang gwardiya doon at nung padalhan siya ng telegrama, lumuwas kaagad siya. Hindi magagawa ni Samuel ang pumatay ng tao, lalo na't babae pa. Kaya yung galit niyo sa mga anak ni na Samuel at Mona, walang katuturan yun. Irene, humingi ka ng tawad sa kanila kapag nakita umulit sila. Hinimas ko ang likod ni Irene noon dahil umiiyak na. Pero noon din Kuya Bono ay napaluha ako dahil nakonsensya ako sa saglit kong pagtanim ng sama ng loob sa lolo ko. Gabi nung kaharap ko si lolo sa balkonahe niya sa itaas ng bahay. Di close ka na sa papa mo. Galit pa ba siya sa akin? Tanong niya bagay na ipinagtaka ko. Paano mo nalaman na kasama ko siya kanina? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Apo, hindi ko nasasabi lagi ito sa'yo pero mahal na mahal kita. Hindi ako napapakali kapag wala ka sa paningin ko at sa katunayan, doon sa Maynila akala mo wala akong kaibigan pero ang totoo, oras-oras may dumadaan sa harapan ng bahay para tingnan kung okay ka. Liban kay Cardo, meron pang 3 na hindi mo lang kilala pero binabantayan ka. Halos lahat ng galaw mo nakikita nila. At dito ngayon, meron din siyempre. Kaya alam ko kung saan ka nagpupunta, kung anong ginagawa mo, kung sino mga nakakasama mo. Naantig ako sa sinabi ni Lolo at pinasalamatan ko siya pero kaagad ay may kabuntot itong tanong. Lolo, nasaan yung mama ko? Yung totoo? Nasa China. Anong ginagawa niya sa China? Nagtatrabaho. Yung ganong style ni Lolo Kuya Bono na paisa-isa ang sagot ay kabisado ko na. Mayroon siyang ayaw sabihin o ikwento, pero kinulit ko siya. Anong trabaho niya sa China, Lolo? Lady guard. Anong klaseng lady guard? Security guard o bodyguard? Bodyguard. Noon ay nagkaroon ako ng idea. That time, Kuya Bono, ay alam ko na rin ang totoong naging trabaho ni Lolo, pero hindi ko nalang babanggitin dito. At dahil kasama niya si Mama noon, sila ang magkasundo at nag-conclude ako na hindi rin basta babae lang ang mama ko. Inisip ko na na-impluwensyahan din siya ni Lolo. Well, at least noon ay hindi ko na kinu-question kung bakit maraming pera si Lolo kasi nagpapadala si Mama sa kanya gamit ang pangalan ng ibang tao. Tumas din ang tingin ko noon sa sarili ko dahil ang akala ko dati ay sumama lang si Mama sa ibang lalaki at namumuhay na sa piling ng lalaki niya at mga anak nila pero hindi naman pala. Hindi dahil na-brainwash ako ni Papa kung bakit hindi na rin ako nagka-interes maging malapit kina Lola Biring. Sarili ko ng desisyon yun dahil naobserbahan ko rin talaga ang kalakaran nila. Oo, hindi kasing taas ng bakod nilang bakod ni Lolo pero may 2 gwardya lagi ang nakabantay sa 2 gate ng bakuran nila. Liban pa sa naglalaki ang aso na masisilip mo kapag bumukas ang gate nila. Tinanggap ko na lang na meron talagang pamilyang hindi na mabubuo kahit kailan. Pinahalagahan ko na lang ang 3 main member ng pamilya ko. Si Lolo, si Mama, at si Papa. At tinayak ko Kuya Bono na hindi ako magiging problema sa kanila. Nagsikap ako mag-aral.
Nag-graduate ako ng high school with honors at kumuha ako ng business-related course sa isang all-girls college sa Maynila na hindi ko nalang babanggitin ang pangalan. Basta isang Miss Universe ang nagtapos ng college doon. Nakadisplay nga ang picture niya doon bilang isa sa pinakasikat na alumni ng nasabing kolehiyo. Si Lolo ang pumili ng school ko kasi gusto niya na puro babae ang estudyante, and that time ay all girls talaga doon. Ngayon kasi ay hindi na. Gets ko kung bakit gusto ni Lolo na all girls ang school ko. Ayaw niyang maggaya ako sa maagang pagkakamali ni Mama noon, maagang na in love at nabulag ng pag-ibig, at nung mabuntis, ayaw siyang pakasalan ni Papa kasi may ibang mahal si Papa noon. At hindi pa siya handang magkapamilya kasi 19 lang daw noon si Papa, 18 naman si Mama. So yun, naggalit si Lolo. Hinanap niya si Papa na noon ay nagtatago. Nahanap siya ni Lolo pero tinakbuhan pa raw ni Papa si Lolo. Sa inis ni Lolo, ayun, sinabihan daw niya si Papa na hindi ka na makakatakbo kahit kailan. That's the story kung bakit iisa lang ang kompletong paa ni Papa. At ako naman bilang respeto na lang ay sumang-ayon na lang ako na mag-aral sa school na puro babae. Pero hindi ko rin naman napigilan ng maglande sa labas ng school. Sorry pero babae lang. Hinanap ko si Samon nung second year college na ako. Pero ang natagpuan ko ay hindi si Samon kundi yung first kiss ko, si Bobby. Tatlo dapat kaming pag-aaralin ni Lolo sa Maynila. Kasama ko sana sina Mira at Irene pero umayaw si Irene dahil hindi niya maiwan ang papa niya at si Botoy na bunso nila. Siya lang kasi ang babae sa bahay nila. Yes, Kuya Bono, nagpakababaing babae na noon si Irene at isa na siyang dalagang huwaran. Umayat na rin siya at sa totoo lang, pwede siyang pang-model. Yung Wilma doesn't kinda like. So si Mira ang nakasama ko sa Maynila, pero hindi kami same school kasi mababa ang average ni Mira. Sa Wesleyan College of Manila siya nag-aral ng business management, pero magkasama kami sa condo. Sa Pacific Regency Condominium na nasa P.O. Campo, malapit lang sa school ko. Mayroong 7-Eleven sa ground floor ng building at doon ko nakita si Kuya Cardo. Yung nakakatakot ang mukha noon sa San Andres na pinagkuhanan ni Lolo ng susi nung umalis kami ng San Andres. Second year college na kami ni Mira noon. So nung makita ko si Kuya Cardo habang palabas ako ng 7-Eleven, tinawag ko siya pero hindi niya ako pinansin. Sinundan ko, binuntutan ko at kinausap. Kuya, alam kong binabantayan mo ako. Natatandaan kita. Taga San Andres ka, di ba? Pumasok siya sa isang eskinita. Sinundan ko pa rin. Doon ay tumigil siya at ang sabi sa akin, huwag mo akong lalapitan o kakausapin kapag nasa public area ka. Hindi safe. Anong kailangan mo? Wala. Mangungumusta lang. Ngumiti siya sabay sabing, dalaga ka na. Oo, kuya. Kilala mo ba si Bobby? Bakit? Kilala mo nga. Oo, pero hindi na sa doon nakatira. Di hindi mo na siya nakikita doon. Nakikita ko lagi. Taga doon ang tropa niya. Okay. Si Tatay Samuel, kilala mo din di ba? Kasi kaibigan din yun ni Lolo. Oo, kilala ko pero hindi ko alam kung saan siya nakatira. Ballpen at papel. Bakit? May isusulat ako. Noon ay naglabas ako ng notebook at ballpen. Nagsulat siya ng telephone number. That time kasi ay hindi pa masyadong uso ang cellphone, Kuya Bono, taong 2005.
Tawagan mo ako pag may kailangan ka. Okay kuya, sinusweldohan ka ba ni Lolo? Sige na, huwag mo na akong sundan. Sabi niya pero sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makarating siya sa harap ng Rizal Memorial Coliseum. Nakita kong may sinakyan siya ng motor na nakapark doon. Nainggit ako bigla at nagka-interes na matutong magmotor at yun ang dahilan kung bakit ko tinawagan si Kuya Cardo kinagabihan. Pero sabi niya, ipapaalam daw muna namin kay Lolo at sa mama ko na nagpapaturo akong magmotor sa kanila. Noon ay nagtaka ako at ang tanong ko, nakakausap mo din yung mama ko? Hindi niya ako sinagot, sa halip ay, Melrose, pwede bang huwag kang masyadong matanong? Hindi mo ba naririnig sa lolo mo yung salitang less talk, less mistake? Kaklase ko si Xiang, Kuya Bono. Isa siyang Chinese na foreign student at nakatira din sa Pacific Regency. Nagkasabay kami sa elevator isang umaga. Mga 2 buwan pa noon bago matapos ang school year nung second year kami. You're my classmate, right? Gulat na tanong niya sa kanyang Chekwa English accent. You also live here? Tanong ko naman. Yes, 28th floor. Sagot niya. Kami ay 21st floor and mula noon ay naging kaibigan ko na si Xiang. Mahilig siya sa adventure, Kuya Bono, pero babae siya. Kilos lalaki lang. At siya ang isinama ko isang araw ng Sabado noong mapagpasyahan kong hanapin si Samon. Dati na ako nakapag-research sa internet noon dahil natatandaan ko ang isang pambahay na t-shirts ni Samon. Lumang t-shirt yun ng tatay niya na may tatak ng pangalan ng security agency nila. Nakita ko sa internet ang address nito sa Makati. Pinuntahan namin ang office nila, kasama ko si Xiang. Kinumpirma ng nakausap naming clerk na doon nga nagtatrabaho si Tatay Samuel pero confidential na raw ang tungkol sa address at assignment nito, yung kung saan siya nakaposte bilang gwardya. Kahit anong makaawa namin ni Xiang, hindi kami pinagbigyan ng clerk. Naalala ko rin ang sinabi ni Lolo noon na ang tirahan daw ni Tatay Samuel ay 2 kalye lang ang layo mula sa dati naming tirahan. Inisip ko sa kalyeng malapit sa Makati kasi yung Zobel Rojas Street ang border ng Maynila at Makati. So ang Zobel Rojas ang unang kalye, pangalawa ay ang Sunrise Street. At doon kami nagtungo, Kuya Bono. Nagtaksi lang kami. Baka sakali lang makita ko doon si Samon or si Lovely na naglalaro sa lansangan or bumili sa tindahan. Kasi Sabado naman noon. Nasa 1 oras kaming lakad ng lakad pero hindi namin sila nakita. Hanggang sa mapadpad na kami sa dulo ng Zobel Rojas. Bagya kaming lumiko pa kanan sa Tejero Street at nakakita kami doon ng 7-Eleven. Inaya kong bumili ng cold drink si Xiang pero papasok pa lang kami ng pinto, may grupo naman ng mga kabataang mapoporma ang palabas. 3 lalaki at isang sexing babae. Nakakbay ang poging lalaki sa babae at kaagad ay napako ang tingin ko sa mukha ng poging lalaki. Parang pamilyar. Napatitig din siya sa akin dahil nakita niyang nakatingin ako sa kanya. Napanganga siya sabay sabing, Hi, ikaw na ba yan? Ngumiti na lang ako, pati sa babaeng sexing kasama niya. Matangkad na babae, slim, straight na damit lang, parang duster style ang suot niya pero silk na olive green. Hanggang taas ng tuhod ang haba at bagay na bagay sa kanya. Maganda siyang walang ka-effort dahil kahit magulo ang buhok niya ay bagay pa rin sa kanya. Who is she? Tanong niya kay Bobby. Eto si... Simula ni Bobby tsaka tumawa ng malakas. Hindi ko makakalimutan tong babaeng ito kasi piniga niya noon yung balls ko para lang halikan ko siya.
Yun ang bulong ng isip ko, pero hindi naman tinuloy ni Bobby. "Oh guys, this girl is someone you don't wanna mess with," sabi pa niya sa mga kasama niya. "Bakit, kung fu?" Sabad ng isang lalaki sa gilid ni Bobby. "They actually look Chinese. Baka kung fu nga yung mga yan," sabi ng babaeng kanina lang ay kaakbay ni Bobby. Siya lang ang Chinese, Bobby. Si Xiang nga pala," sabi ko na lang. Nakipag-shake hands si Xiang kay Bobby, pero that time ay hindi pa gaano nakakaintindi ng Tagalog si Xiang, kaya baw lang at ngiti siya. Nakatitig sa akin si Bobby noon na parang may pinipilit siyang maalala hanggang sa, "Oh, I forgot your name, sorry," sabi niya. Sad yun para sa akin kasi bully victim nga lang pala niya ako noon. Pero binigkas ko pa rin ang pangalan ko, then ang sabi niya, "Melrose, dito lang ako madalas. Kasi dyan lang ang bahay namin, no? So if you feel like you wanna see me again, tumambay ka lang dito. Makikita mo na ako." Napansin kong nakasimangot noon ng babae, kaya hinila ko na si Xiang at pumasok na kami sa 7-Eleven. "He's cute," narinig kong sabi ni Xiang nung naglalagay kami ng drinks sa cup namin, and actually, ang gwapong mukha ni Bobby ang naglalaro sa isipan ko noon. Tama si Xiang. Gumwapo ng husto si Bobby. Medyo mahaba ang malambot at bagsak niyang buhok na bumagay sa makinis at maputi niyang mukha. Then ang pamatay talaga niya ay ang mapupula at laging basang labi niya. At ang labi na yon ang unang nakahalik sa mga labi ko. Siguro kulang isang buwan ang dumaan ay napilit ko ulit si Xiang na samahan ako sa San Andres. At sa loob nga ng kulang isang oras lang namin sa 7-Eleven sa Teheran ay nakita na namin si Bobby. Pero that time ay hindi maayos ang itsura niya at may kasama siyang babae. Iba na, hindi na yung babaeng kasama niya noon. Naka-boxer shorts lang si Bobby that time, sando na puti ang pang-itaas, at mukhang puyat pero kape pa rin ang binibili. Ang babaeng kasama niya ay mukha ding puyat na kababangon lang. Bahagya akong kumubli sa likod ni Xiang noon dahil ayokong makita ko ni Bobby. Pero nakita pa rin niya ako at bigla siyang ngumiti sabay lapit sa amin. "Hi there," bati niya. "I know you'll come back. Bakit ka nagtatago dyan?" "Wala," sagot ko, pero kasunod nun ay napahiyaw siya dahil ang kapeng binili niya ay sinaboy sa kanya ng babaeng kasama niya. Nagselos siguro na buwisit kay Bobby dahil iniwan siya sa counter upang lumapit sa ibang babae. Mura ng mura si Bobby noon. Sobrang init ng kapeng yun kahit alam kong napaso siya ng husto. Yung babae naman ay padabog na lumabas ng store. Hinabol siya ni Bobby at yun na ang huling pagkakataong makita ko si Bobby, Kuya Bono. Narinig ko pa noon ang sinabi ng babae sa counter. "Yan ang karma. Napaka-playboy mo kasi." Tumawa naman ang lalaking crew at ang sinabi, "Weekly yata nagpapalit ng girlfriend eh." Nawalan na ako ng interes kay Bobby kaya nag-focus na lang ako kunwari sa pag-aaral ko. Isang buwan na lang ang natitira para sa school year na yon at nung sumapit ang bakasyon, nag-enroll muna kami ni Mira para sa susunod na school year bago kami umuwi ng Cagayan
para mag-summer break. Yun ay bilin ni Lolo para daw hindi na maistorbo ang pagbabakasyon namin pagsapit ng Mayo. Mag-i-18 na ako ng Kuya Bono. July ang birthday ko at nung bakasyon na yon ang goal ko talaga ay matutong mag-drive ng motor. Kagad ako naglambing kay Lolo, pero hindi niya ako pinansin. Delikado daw ang motor dahil dalawa lang ang gulong. Ako naman si Pasaway, gumawa pa rin ako ng paraan at sa pamamagitan ni Irene ay naging ka-close ko si Kuya Mark. Taga-kabilang barangay si Kuya Mark at noon ay nanliligaw siya kay Irene. Nakamotor siya kapag nagpupunta siya kina Irene. At hindi pala si Kuya Mark ang unang manliligaw ni Irene dahil nung time na yon ay nakadalawang boyfriends na pala si Irene. Pumayag kaagad si Kuya Mark nung magpaturo ako sa kanya sa pagmumotor. Honda TMX ang motor ni Kuya Mark noon at sa loob lang ng 3 araw Kuya Bono ay nakakapagmotor na akong mag-isa. May isang araw pa noon, silang dalawa ni Irene ang angkas ko. Pumunta kami sa pansiteria sa highway at nung kumakain na kami ay napagtripan ko silang dalawa in a way na parang binibuild up ko si Kuya Mark kay Irene. Pero binuweltahan kaagad ako ni Irene ng salitang, "Ikaw muna siguro ang dapat magka-boyfriend, idol. Nakadalawa na ako eh. 2 breakup na yun, 2 heartbreak na." Malay mo naman Irene, si Kuya Mark, walang balak na saktan ka. Wala talaga, seryoso ako eh. Sagot ni Kuya Mark. Pero halatang hindi komportable si Irene sa topic at pinilit niya talagang ako ang maging topic. Ang sabi niya, "Hindi ba talaga kayo nagkasalubong man lang ni Samon sa Maynila?" Ewan ko, basta hindi ko siya nakita. Hinanap pa namin pero wala kaming napala. Di sobrang miss na miss mo na si Samon. Oo, at sa tagal lang hindi ko siya nakita, baka makalimutan ko na siya. Noon ay sumabad si Kuya Mark. Sinong Samon ba? Yung anak ni Tita Mona? Napatitig ako kay Kuya Mark at noon Kuya Bono ay muling naging mabait sa akin ang pagkakataon dahil sa pamamagitan ni Kuya Mark ay nalaman ko ang exact address ni na Lovely sa Maynila. Third year college na kami ni Mira nang bumalik kami ng Maynila. Sa mga estudyanteng nakikinig ngayon, huwag niyo akong gayahin, okay? Hindi ko priority ang studies ko noon. Hindi naman ako nagpabaya pero hindi talaga ako masyadong nag-focus. And yes, nakagraduate pa rin naman ako. Pero with all honesty, ang excitement talaga ng buhay ko noon ay love life. At ang paghahanap sa lalaking iniibig ko, si Samon. Ang laki ng Maynila sa totoo lang pero hindi madaling magka-love life doon kung hindi ka talaga malandi. Hindi ka nagpupunta sa mga social events, party, disco. Gusto kong pumunta pero wala akong kasama. Hindi kasi trip ni Siyang ang nightlife at si Mira naman ay busy sa studies niya at sa mga gawaing bahay. Pero si Siyang pa rin ang kasama ko noong araw ng linggo na nagpunta kami sa Makati. Binigay nga sa akin ni Kuya Mark ang address ni Tito Samuel doon at nag-ayos pa ako that day, yung ayos ng conservative na babae kasi nasabi sa akin ni Kuya Mark na ekis daw kay Samon ang moderna at liberated na babae. Mag-best friends ang mami ni Kuya Mark at nanay ni Samon at noong 2004 nga daw ay nagpakasyon sina Kuya Mark sa Maynila. Nagsa-summer class daw noon si Samon sa UMAC or University of Makati kung saan siya naka-enroll ng kursong Civil Engineering. Napawaw pa ako noon sa idea na magiging engineer ang mahal ko. Madali naming nahanap ang tirahan nila dahil malapit sa kanto ng Montojo at Primo de Riviera. Nasa likod ng isang malaking ngunit lumang bahay ang apartment nila.
Dalawang palapag na apartment yon at sa baba ang unit ni na Lovely na siyang nagbukas ng pinto sa amin at kaagad niya akong niyakap. Kaya lang bigla din akong nalungkot nung makita ko si Nanay Mona sa sofa, nakahiga at maputla. Yung excitement ko, Kuya Bono, nung makita sila ay napalitan ng lungkot at awa. Lalo na nung malaman kong hindi na pala nag-aaral si Samon at naroon siya sa probinsya ng Quezon, nagtatrabaho sa construction para makatulong sa pagpapagamot ng nanay nila. Mula noon, Kuya Bono, sa abot ng aking makakaya, kasi hodang magtipid ako sa allowance ko para lang makatulong ako sa kanila. Nagdibu ako nung July. Pinadalhan ako ni Lolo ng perang malaki-laki pero hindi ako nagpa-party. Kumain lang kami sa condo kasama ang ilang classmate namin ni Siang at classmate ni Mira. Yung ibang pera, pinambili namin ni Lovely ng pang-3 buwang gamot ng nanay niya at pagkain din kasi birthday ko nga kaya nagdala din ako ng food sa kanila. Weekly ako dumadalaw sa kanila, Kuya Bono. Pero sa loob ng 2 taon na pabalik-balik ako doon, ni minsan ay hindi kami nagkita ni Samon. Hindi raw siya umuuwi. Nagpapadala lang ng pera. Hanggang sa sumapit ang birthday ni Tatay Samuel. That time ay nagtatrabaho na kami ni Mira. Siya sa SM, ako naman sa LMN International, isang distribution company sa Maynila. Nagpunta kami ni Mira at nagdala kami ng cake at iba pang pagkain. 7 lang kami noon sa bahay nila, kasama ang 2 friends ni Lovely. Habang kumakain kami ay nagtanong ako kay Tatay Samuel kung bakit hindi umuuwi si Samon. Siya kasi ang paminsan-minsan nakakadalaw sa Quezon. Napaka-casual ng sagot ni Tatay Samuel sa tanong ko, Kuya Bono. Napakasimple, pero parang tinarakan ng itak ang dibdib ko. Ang sabi niya, may kalibin na siya dun eh. Okay, I know, disappointed na kayo kasi isa lang ito sa mga kwentong nagsimula sa sweet puppy love at umasang magde-develop ang love story at sa huli ay magkakatuluyan. Siguro ilan sa inyo ay nagsabi pa na porke Nanay Mona at Tatay Samuel ang tawag ko sa magulang ni na Lovely at Samon ay kami na ang nagkatuluyan. Hindi ganun. Noon pang mga bata kami, nakasanayan ko na silang tawagin ng nanay at tatay. Pati nga papa ni Irene, Papa Mulong din ang tawag ko at Baba ang tawag ko sa tatay ni Siang. Sinundo na si Siang ni Baba nung matapos ang graduation namin. Umuwi na sila sa Shanghai, China. I had no choice kahit masakit kundi ang puwersahin ng sarili ko na kalimutan na lang si Samon. Anong gagawin ko may asawa na pala at tila mas mahalaga na ang ka-live-in niya kaya hindi mo lang nakakauwi para silipin ng nanay niyang may sakit. Though hindi siya nagpapabaya sa financial obligation niya kay Nanay Mona, weekly siya nagpapadala ng kalahati daw ng weekly na kita niya sa construction. Ako naman nag-try akong mag-stay ng Maynila sa trabahong hindi naman talaga ako masaya. Si Lolo pa rin ang nagbibigay ng allowance ko, though hindi na ganun kalaki kasi nga may trabaho na kuno ako. Pero that time ako sobrang na-curious tungkol kay Mama kasi alam ko na kay Mama din galing ang pinapadalang pera sa akin ni Lolo kasi wala namang trabaho si Lolo. Yung gulayan naman nila ni Kuya Herman, hindi naman ganun kalaki ang kita. Sinadya ko noon si Kuya Cardo sa San Andres. Kasi dati niya nang nasabi sa akin na doon pa rin siya nakatira at alam ko na nagkakausap sila ni Mama. So nagpunta nga ako at walang pinag-iba ang squatter na yon, liban lang sa dati naming tirahan na konkreto na. Yun lang ang nabago sa area na yon.
Pati ang tablang luma at may pinturang pula na bungo na pinto ng tirahan ni Kuya Cardo, ganun pa rin. Nung kumatok ako, agad itong bumukas ng bahagya at inasahan ko nang ang nakakatakot na mukha ni Kuya Cardo ang bubulaga sa akin, pero hindi. Gwapo ang mukha ng binatang sumilip sa nakaawang na pinto. Moreno siya at medyo singkit ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. At siya, Kuya Bono, si Carlo, ang lalaking kalaunan ay nagbigay ng kulay sa buhay ko.